Yan, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang dako ng lugar dyan, no? At sige, bago po tayo magsimula, pwede po bang pakitype kung saan location po tayo ngayon? Sige, type naman po natin. Saan po tayo? Saan yung mga participants natin ngayon? Pakitype naman po dyan. Yan, quiet, Dubai. Yan, si Arnie ng Dubai. Shoutout kay Alex ng Kuwait. Samsung ng Dubai. Si Hazel ng Hong Kong. Yan, Abu Dhabi. Mahalina ng Bahrain. Yan, J. Karts ng Riyadh. Cavite, Saudi, Julius, yan, shoutout sa iyo, UAE, kay Gerald, Huawei, yan, si Ma'am Racy sa Pinas. Yan, isang mapagpalang at taga Davao, si Oppo. Yan. Okay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At sige, pwede paki-type 1 naman po, doon naman sa mga first timer dito na ngayon lang nakaten. Type 1 naman tayo dyan, type 1 po. Para alam natin yung ating mga participants, yan. Aba, madami po tayong madami tayong bago ngayon na first time na maka-attend dito. Yan. Okay, thank you po. At sige, tayo po ay magumpisa na. Bago po tayo magumpisa, meron lang po akong ipapaalala sa inyo. No? Sa mga may tanong, mamaya habang tayo po ay nagte-training, mamaya na po tayo magtanong after nung aking training para na sa ganon, tuloy-tuloy sasagutin po natin. Kasi pag nagte-training ako, hindi ko po mababasa yung mga chat box nyo at naka-live po tayo ngayon, di ba? Hindi ko mababasa yung chat box nyo. Kaya ang tanong mamaya na lang natin sasagutin. Kaya para hindi matabunan yung tanong nyo, mamaya na lang po kayo magtanong after nung ating training. At pakiusap ko lang na simulan nyo, pag sinimulan nyo, tapusin po ninyo para mas maintindihan po natin, no, yung ating tinuturo at paano tayo magsisimula, ano yung forex, no? Ay handa nyo rin yung ballpen at notebook ninyo para na sa ganon isulat yung mga mahalagang bagay. So ganyan po kapag tayo po ay nagte-training. Okay po? At mamaya yung mga tanong nyo, sasagutin po natin yan. Okay? Yan, shout out sa Ma'am Charis, Surigao City. Yan, sige, mag-umpisa na po tayo, no? Share ko lang po. Yan, pakitype clear kung naririnig nyo na po ako at nakikita nyo na po yung slide. Pakitype naman clear para alam ko po na nakikita nyo at naririnig ako. So isa lang, dalawa. Paano po yung iba? Okay. Yan, sige. At kung maaari lang po, no, habang nagpe-present po tayo, wala muna mag-o-open ng mic. Okay? Para hindi po tayo ma-distract. Thank you po. God bless. Yan. Now, ladies and gentlemen, I want to introduce our topic for today, Intro to Forex and Cheat Codes. Pero siyempre, bago po yan, nais ko muna pong magpakilala sa inyo, sa mga hindi pa ako kilala. My name is Jimmy Adili Gonzalez from Giginto, Bulacan. Graduated at OLFU, Company Nurse, Steel Company. Dito po sa Steel Company, 25 years OFW na po ako. Mango Farm owner, entrepreneur, onliner, and blogger. 10 years in networking and trading business. Ako po yung founder ng Pinoy OFW Traders Community at ng Filipino OFW Traders Community. Lahat po yan, under po tayo ng Pinoy Traders Community. Okay po? Headed by Coach Nurse. At ito po yung aking family. Shoutout dyan sa mga taga Bicol, sa mga Oragon dyan, shoutout po sa inyo. Sa Legazpi Albay po yung aking province.
Ito yung aking mga magulang at kapatid. Ito po yung Pinoy Traders Community natin. Ito po yung ginawa po natin training noong nakaraang buwan, sponsored by BT Markets. Yung BT Markets po, yan yung ating regulated broker na kung saan friendly user na at napakaganda pa ng serbisyo nila. No? At pag may mga concern, mabilis po natin nare-resolve yan. Okay? Then, disclaimer lang po, we do not accept any investment. Ano pong ibig sabihin nito? Wala, hindi po tayo tumatanggap ng mga pasabay trade. Gaya kanina, may mga nagme-message sa akin na magpapasabay trade. Hindi po natin yan tinatanggap. Bakit po? Kasi po dyan po sa pasabay trade, dyan po yung maraming nai-scam. At pag meron po niyan nagsasabi sa inyo o kaya nag-aalok na magpasabay ka na lang ng trade sa akin, magbigay ka na lang sa akin ng pera, bibigyan kita ng 10%, 20%, 30%, up to 50%, wag po kayong maniniwala dyan. Red flag po yan. Hindi po natin yan ina-allow dito sa community natin dahil iniiwasan po natin yung scam. Okay? Naririto tayo para aralin ang forex trading para hindi na po tayo may scam. Ako po kasi biktima na po niyan. Kaya nga po ngayon naging mandato ko nung natuto po ako mag-forex ay gusto kong ibahagi ito sa mga kapwa nating OFW. Bakit po? Kasi nga gusto ko po na matuto tayo mga OFW na mag-trade kasi para hindi na tayo may scam pa. Kasi dito i-assist namin kayo, i-guide namin kayo kung paano po kayo magsisimula sa forex trading, ano yung dapat ninyong gawin. Siyempre, kailangan lang makinig po tayo. Okay? So, yan lang po yung dapat natin gawin ay makinig at aralin yung ating forex trading. So, muli po, we do not accept any investment. Okay? Hindi kami hingi ng pera sa inyo para i-trade. Kayo po ang magte-trade, i-guide lang po namin kayo dito. So, dalawa pong part yung pag-aaralan natin, part 1, part 2, basic forex and cheat codes. So, dito muna po tayo, no? Sa forex. Forex is risky. Risky po ba ang forex? Yan. Yes or no? Risky po ba ang forex? Yan, yes, yes. So, tama po, no? Risky po yung forex. So, risky pala ang forex, coach. Bakit pa yan yung itinuturo mo sa amin? Bakit yan pa yung ni-introduce mo? Risky po ang forex kapag hindi po natin alam at naiintindihan. Kaya po siya nagiging risky. Kaya nga po tayo naririto para turuan kayo, i-guide kayo kung paano po, paano po tayo magkaroon ng risk management, no, dito sa ating forex trading. So, napakahalaga po yan. Lahat naman po ng negosyo, meron po tayong, meron namang risk lahat ng negosyo. Okay po? At lahat po yan, pag walang risk management, pwede kang malugi, pwedeng mawala yung kapital mo. Kaya nga dapat kailangan inaaral. So ganyan po ako nagsimula nung nagsimula po ako noon, no, kung bakit marami kong negosyo na hindi kumita, nalugi. Kasi nga po nung nagsisimula ako, ang nasa isip ko is kumita lang, no? Magdinegosyo ako para kumita. 'Di ba coach, yun naman talaga para kumita? Tama po, no? Tama po kayo na kung saan nag-business tayo para kumita. Pero ang unang mindset, yung mindset dapat natin kapag tayo po ay magninegosyo, ang dapat na mindset is aralin. Yan po dapat, aaralin po muna natin. Bakit? Kasi napakahalaga po yan. Kahit pag inaral mo po ang negosyo, kahit hindi mo na isipin, no, yung profit mo, hindi mo na isipin yung ROI mo, kusa po yung babalik. Bakit? Kasi inaral nyo po. So ganun lang naman po. Ganun din po dito kasi habang iniisip mo yung capital mo, yung ROI mo, diyan yung maraming nalulugi kasi nakafocus sila na mabawi agad yung kapital at kumita. Hindi po ganun. Dapat aaralin po muna natin. Kasi pag inaral mo yan, makikita nyo na po, automatic na po yan, kikita po tayo dyan. Okay? Forex is so rewarding. So, dito po sa Forex, kaya natin sinasabing Forex is so rewarding because marami po ang kumita rito. Marami na pong yumaman, marami na po na bago buhay, marami na po ang sasabihin natin na OFW na nakapag for good dahil sa Forex. Okay, isa na po ako dyan. Yan na po yung pangarap natin ngayon. OFW tayo nangarap mag-abroad, ngayon nangangarap na tayo mag for good. Kaya makikita po natin, no, na kung saan marami po ang nababago ang buhay sa pagninegosyo. So wala pong nababago ang buhay sa pagiging empleyado at pagiging OFW.
At tandaan po natin, hindi forever empleyado tayo, hindi forever na tayo po ay OFW. So darating yung time na magfo-for good tayo. Ang tanong, anong negosyo yung papasukin mo pag nag-for good ka? At magsisimula ka pa lang ba sa pagninegosyo mo? Pag nagsisimula ka pa lang, kunya, nag-for good ka, dala mo yung pera mo na naipon, tapos magsaka pala magsisimula. Ano kaya, ilang taon bago mo makubalik sa yung ROI mo? Ilang taon bago ka kumita? Ilang taon bago mo matutunan yon? Hindi kagaya pag sa Forex, no? Napakaganda po ng Forex dahil dito ay talagang kahit nasaan ka, pwede mo siyang gawin. So ito po, no, isang patunay po na sa Forex po talaga tayo ay kumikita. Ito po yung apartment ko. Ito po yung naging project ko noong 2024. So bago po ako niyan magbakasyon, pinapagawa ko na yan. Akala ko noon kakapusin ako. Kasi nga po, malaki yung inabot niyan. Buti na lang, bago po yan matapos, ay nandito na ako sa community at nakapag-aral na po ako ng Forex at natuto. At nung natuto, kumita na po. Kaya natapos po ito, siguro mga nasa 1/4 po. No, 1/4 ng pinampagawa ko dito ay galing na po sa Forex. Kaya salamat sa Diyos at salamat sa Forex at sa community po natin. So why Forex? Bakit Forex? Alam niyo po maraming negosyo na pwede tayong mag-franchise, pwede tayong magkaroon ng traditional business. Marami po na pwede tayong gawin, no, na negosyo. Pero bakit Forex? Ako po, marami, sabi ko sa inyo, marami na po akong negosyo na pinasok. Tulad nga sabi ko sa inyo, ako po ay co-ownership ng isang gasoline station at may mga pre-franchise po ako, dalawa na pre-franchise ko, isang resto at isang hostel, no? Yun po yung aking sabi na natin franchise pero hindi po ako kumita. Daan libo po, no, yung aking yung aking ano diyan, daan libo yung aking linabas pero hindi po ako kumita. So ganyan po sila sabi natin na napaka-risky po ng napaka-risky po ng pagninegosyo. Pero bakit maraming nagninegosyo? Dahil po sa pagninegosyo, marami po talaga ang umaasenso at nababago ang buhay at yumayaman. So kailangan lang maging matatag tayo dahil sabi nga natin, no, winners never quit and quitters never win. Kung tayo po ay winner, hindi tayo basta-basta sumusuko. At kung ikaw naman ay quitter, yan, mabilis ka mag-give up. Pero alam ko naman na lahat tayo rito ay mga winner, no? Lalo yung mga OFW at may mga pangarap po tayo. So bakit Forex? Ang Forex po kasi is a digital business. Hindi mo na kailangan dito hindi mo kailangan dito mag-franchise, hindi mo kailangan dito maging co-ownership, hindi mo kailangan dito ng physical store o physical office. Anong kailangan mo lang dito? Laptop, tab, cellphone, tsaka computer. Yan lang po. Ang kagandahan po dito, flexible lifestyle na kung saan ang business mo pwedeng dalhin kahit saan. Yan po yung nakakatuwa nung nagbakasyon ako, nasabi ko nga sa inyo, pag tayo nagbabakasyon mga OFW, talaga yung pera natin ay nakalaan para sa pamilya natin. At bumabalik tayo dito, talagang zero. Ubos. Kasi talagang ubos biyaya tayo, no? Ganyan tayo. Kaya pagbalik na naman natin sa abroad, zero na naman, magsisimula ka na naman. Yung kagandahan nung nag-forex na po ako, hindi na po ako na zero. Bakit po? Kasi habang nasa Pilipinas, nagpo-forex tayo, kumikita tayo, nai-enjoy natin yung bakasyon kasama yung pamilya natin. At the same time, pagbalik, hindi ka pa zero. No? Yung account mo na dumating ka punong-puno, pagbalik mo wala na ngayon, hindi na po. No? Kasi bakit? Dahil po yan sa Forex. Ang kagandahan pa po rito sa Forex, hindi mo kailangan maglabas dito ng napakalaking kapital o funds. No? Ang sabi nga dito, low startup cost but high earning potential. Do you believe na kung saan marami pong kumikita dito ng $10 to $20 a day, $50 to $100 a day, $100 to $1,000 a day, o higit pa dyan. Marami po yan kumikita. Kung makikita nyo lang po sa community natin na kung saan ang dami pong nagpo-post na nagiging profitable. From zero knowledge, naging profitable sila. Bakit? Kasi inaral po nila ang Forex. Ang kagandahan po dito, no experience needed. Hindi mo kailangan dito na matalino ka. Hindi mo kailangan dito mataas ang pinag-aralan mo. Ang kailangan mo lang dito, baguhin mo yung mindset mo at maging committed ka doon sa mga gagawin mo. Yun lang, at nandun ka, desidito kang matuto at mag-aral. Yan lang tatlo na yan na meron ka
pwede ka na po rito. Hindi mo kailangan ditong matalino, mataas yung pinag-aralan. Dito nga, bata, matanda, may ngipin o wala, pwede ka rito, tambay, estudyante man, PWD, pwede ka po rito. Okay? So what is Forex? Ito na po tayo. Ano nga ba yung Forex? Ang Forex po is a foreign exchange. Pag sinabi natin foreign exchange, palitan po ng pera o currency. Buy and sell currencies, largest financial market in the world, 7.5 trillion of dollars are traded every day. Global market po ang Forex at most liquid business in the world. Operated 24/5 from Monday to Friday. Available on any smart devices like cell phone, tab, computer, and laptops. Sino po yung mga participants po natin dito? Ang mga participants po natin dito, syempre, ang government, central banks, financial institution, and individuals. So yan po yung ating mga participants. Kaya talaga mga bigatin yung participants natin. Yung individuals, tayo po yon. Ang Forex po, dati po ay para sa mayayaman lang. Bakit ko po nasabi na para sa mayayaman lang ang Forex? Kasi noon, hindi ka makakapag tayo ng makakapag business ng Forex, foreign exchange, kung wala kang store, wala kang office, wala kang bangko. Kasi palitan po yan eh. At kailangan mo ng malaking halaga dyan, di ba? Nasa digital era na tayo. Dahil nasa digital era na tayo, gamit lang natin cellphone, hindi mo na kailangan magtayo pa ng bangko, ng, ano to? Ng office o ng store. No? Hindi mo na kailangan yan. Cellphone lang dito, laptop, tab, computer, pwede na. At alam niyo po ba, yung Forex is since World War II pa, kaya yung mga nagsasabi dyan na ang Forex ay hindi legit, hindi po totoo yan. Legit ang Forex. No, hindi yan na nagiging legit dahil lang doon sa mga tao na sumasakay dyan. Tulad yan, may magpapasabay kayo ng trade, no? Hihingi sila ng kapital sa inyo, sila daw magte-trade, bibigyan kayo ng 10%, 20%. Yan po. Yan po nagiging scam yan kasi hindi nyo na alam kung yung pera mo ay kung makakabalik o hindi, di ba? Kaya nga po tayo dito, aaralin po natin. Ang Forex po ay negosyo, hindi po sugal para dun sa pagkakaalam ng iba. Business po ang Forex. Buy and sell po ito. Halimbawa, meron kang dollar, no, may pera ka. Halimbawa, yung pera mo, bibili ka ng bigas sa halagang 1,000 pesos sa isang bigas, ang sakong bigas. Pero, ibebenta mo siya ng 1,050, 1,100. Ganyan po yung negosyo. So may profit ka lagi. So buy low, sell high. Bibili ka mababa, ibebenta mo siya pag tumaas. Ganyan po, di ba? Pag buy and sell. Kasi ako nagba-buy and sell din po ako. Bibili ko ng mga item, no? Kasi may dropshipping kami, e-commerce. Bibili ko ng mga item sa Divisoria, Baclaran. Then, ibebenta namin. So, binili ko siya, pero tutubuan ko siya. So, ganun po, no? May mga profit po tayo dyan. So, paano po tayo kumikita naman sa currency? So ganito naman po pag currency. Pag tayo po ay halimbawa, yung $1 mo, bibili ka ng $1, ang halaga po niyan is 50 pesos. Okay? So 50 pesos po yung $1. Ngayon, after 1 month, yung binili mong $1, tumaas yan. Pag yan ay binenta mo, sinel mo yan po ay magiging 58 pesos. So, bebenta mo yan, papalitan mo ng peso, 58 pesos din. Ngayon, meron ka ngayong kita na 8 pesos. So, ganyan po. So, if the price goes down, will you still make money? Yes, pwede kang kumita kahit bumababa, tumataas ang currency. Paano po tayo kumikita? Simple lang naman po, no? Ang Forex po kasi is buy position, pag pataas po siya, no? Makikita niyo ang kulay green, buy position. Pag pababa naman siya, sell position, makikita niyo yan, red. Makikita niyo yung candlestick niyan, green. Pag pababa naman, yung candlestick niyan is red. So makikita po natin dito na meron po tayong pairing. Kung bakit tayo kumikita sa Forex, because of tinatawag natin yung Forex major currency pairings saka yung minor currency pairings. Pag sinabi po natin Forex major currency pairings, yan po na makita natin dyan, yung palitan niya Euro-USD. Kung mapapansin niyo po sa Forex major currency pairing, lahat yan yung partner niya USD. Kaya pag USD, no, kasama to sa exam kasi may mga training po tayo, may mga exam, yan kasama to. Kaya tandaan niyo po yan, no? Yung Forex major currency pairing, ang partner niya laging USD. Paano pag Forex minor currency pairings? Pag Forex minor currency pairing, ang pairing naman niya is halimbawa Euro GBP, no?
GBP, GBP CHF. So yan, walang USD. So kaya tinatawag yun minor. Pag major, lahat ng pairings niya mayroong USD. So paano tayo kumikita rito? Halimbawa, bibili tayo gamit ang USD, bibili tayo ng euro, no, pag mababa siya. Pag tumaas naman yung euro, ibebenta naman natin siya, no, sa USD para kumita po tayo. So ganyan lang po, no, buy and sell. Kaya pwede kang kumita habang mababa at pwede ka rin kumita pag tumataas. So ito po yung tinatawag natin na kasama sa risk management, no? Ano po ba yung risk management? Ang risk management is to protect your capital. Pinoprotektahan natin yung capital kaya meron tayong risk management. So paano natin pinoprotektahan yung capital natin gamit yung TP tsaka SL. So ganito lang po 'yan. Pag sinabi po natin na ito, pataas po ito, tawag po rito is uptrend. Pwede rin po rito tawagin natin na buy. Pwede tawagin natin bullish kasi yung bullish daw pag sumugod pataas, no? So bullish. Pwede natin tawagin siyang long, no? Kaya mapapansin niyo may mga hindi ginagamit yung buy and sell, long, short, ganyan yung gamit nila. Bullish, uptrend yan. So ayun yung mga tawag po diyan. Mapapansin niyo naman sa candlestick niya is kulay green. Okay? So saan tayo mag-e-entry? So mag-e-entry po tayo niyan dito. No, mag-e-entry ka dito na kung saan pag in-entry mo 'yan, dahil yung market pataas, tataas yan. Once na na-hit niya tong target 1, target 2, ito yung TP1, TP2, once na na-hit po niya yan, yung take profit na yan, na-hit niya to, kusa na po yan magte-take profit. Eh paano sir, green siya, tapos na-hit niya lang tong isa. Tapos pagdating dito, bigla siyang bumaba. Ito yung gamit naman ng stop loss. Na kung saan pag na-hit niya ito, kusa naman siyang hihinto. So hindi ka ganong kumita pero hindi ka rin nalugi. Ibig sabihin hindi naubos yung pera mo. So yan po yung risk management. Pinoprotektahan niya yung capital mo. Kaya ang kagandahan po rito, pag meron kang ginawang ganito, pwede ka nang maligo, pwede ka nang kumain, pwede ka nang makipagchismisan, pwede ka nang maglinis ng bahay, pwede ka nang gawin mo na yung gagawin mo kasi bakit? Nakaset up na po siya. Okay, may risk management na yan, kaya hindi mo kailangan bantayan. Kaya sabi nga rito, nako, ayoko mag-trading kasi tututukan mo yan. Hindi. Ngayon po yung maraming pagkakamali na hindi po tinututukan. Do you believe na kumikita po kami dito in a, in a in 5 minutes, kumikita kami 5 minutes, 10 minutes, even 20 minutes, less than 20 minutes, less than 5 minutes, kumikita po kami dyan. Okay? Kasi scalper lang po. Kasi sa trading, meron pong tinatawag na scalping, may tinatawag na day trading, swing trading. Kami, scalper lang. Scalper po kami dahil ako, mainipin ako, ayoko nang matagal. Kaya scalping lang. Pero siyempre, kailangan pa rin ng strategy. Ito naman, anong tawag dito? Ito naman tinatawag nating downtrend. Pwede natin tawagin bearish kasi yung bear, pababa daw, pag sumugod, pababa siya. So bear. So tinatawag natin bearish. Pwede natin tawagin downtrend. No, pwede natin tawagin short. O pwede tawagin nating sell. Kaya makikita niyo yan, pag sell siya, puro red naman yung candlestick. Yan, pababa siya. Kaya pag ikaw ay magpuposisyon, dito naman, no? Ah, dito naman po yung makikita naman natin dito yung entry mo. Okay? Dito sa entry mo, dito ka maglalagay ng entry. Then, pag bumaba po siya, na-hit niya to, TP1, TP2, profit ka na kahit may ginagawa ka. 'Di ba? Halimbawa, nagtatrabaho ka, OFW ka, o kasambahay ka, maglilinis ka ng bahay. Di ba? Kahit na habang naglilinis ka, sinet up mo yan. So, pag tingin mo dyan, nag-profit ka na. Ang kagandahan, paano pag bumaliktad? Yun yung may stop loss naman. Hindi ka kumita, hindi ka rin naman nalugi. So, makakabawi ka pa. So, yan yung gamit ng risk management na pinoprotektahan po yung ating kapital at yung ating pera. At dito po, meron po tayong 3 types of market analysis. Meron po tayong tinatawag na fundamental, technical, tsaka sentimental. So dito muna po tayo sa sentimental. Pag sinabi natin po sentimental, ang gamit po nito, ito po yung gauge na kung saan tinitingnan ng mga traders kung ano yung bias. Yung bias, buy or sell. Kaya makikita mo dito, itong red na to, ito yung sell, makikita mo yan, pumapalo yan, gumagalaw po yan, ganyan, no? Gumagalaw po yan na kung saan, makita niya, gumagalaw po yan, na kung saan makikita mo dyan na malakas strong ang sell. Pag ito naman nakikita mo at wala kang nakikitang red dyan at ito yung pumapalo, nakikita mo dyan na strong ang
buy, di ba? So yan po yung sentimental. Tinitingnan natin dito, sino yung may control, buyer ba o seller? Okay? Sa fundamental analysis naman, ang gamit naman nito is yung external factors, no? Ito yung tinatawag natin na mga balita, economy, no? Mga ekonomiya, mga balita, no? Kaya nga mapapansin po natin, itong mga red, yan po yung mga may high impact news. Pag may high impact news, sinasabihan natin yung mga traders natin na wag mag-trade. Kasi syempre, lalo yung mga baguhan, hindi pa nila alam yan. Pero sa mga traders na talaga, kahit may high impact news, minsan sinasabayan nila yan kasi may diskarte na sila dyan o mayroon na silang strategy. Pero sa mga bago, hindi po natin muna inaalaw yan para maiwasan natin yung pagkalugi. Yan po yung fundamental analysis na kung saan nakabase tayo sa balita. No? Halimbawa, no, nagkakaroon ng eleksyon sa isang bansa, so tumataas yung currency. Pag nakita naman po natin na ang isang bansa ay nagkakaroon ng disaster, 'di ba? Bumababa yung currency nila. So ganun lang po 'yon, no? Kaya titingnan po natin mabuti yung mga balita, mahalaga po 'yan. At paano naman po ito? Technical analysis. Itong technical analysis, ito po yung madalas na ginagamit talaga ng mga traders. Karamihan ng lay traders mahalaga po ito at dapat nating aralin, no? Makikita natin dito na kung saan dito tinitingnan po natin yung gamit po nito is yung chart at statistic na nag-a-analyze ng direction ng financial market para ma-identify mo kung saan ka mag-e-entry, no? Tinitingnan mo dito kung saan ka mag-e-entry, saan ka mag-e-exit. So makikita po natin pag technical analysis may mga indicators na yan. Pero huwag kayong mag-alala, lahat po yan ituturo natin mula sa candlestick, no, paano itong mga candlestick na yan, tapos yung mga indicators na yan. So lahat po yan aaralin po natin. Ngayon kasi, introduction pa lang to para maintindihan nyo muna kung ano po yung Forex talaga. Kasi marami po sa atin na gustong-gusto matuto ng Forex pero hindi nila alam kung paano. At walang community, walang mentor po dito. Hindi po kayo nagkamali. May community tayo. At the same time, may mentor kayo na mag-guide po sa atin. Okay? So ito po yung pag sinabi natin technical analysis yan, may mga guhit-guhit na. Ito yung trend line, resistance. Ito yung trend line ng support. So wag po muna kayong malito diyan. Sa susunod maaaral po natin yan kasi may pag-aaral po dan tayo at hihimay-himay natin yan, no? Kaya tayo may ganyan para malaman natin yung possibilities entry. Saan tayo pwedeng pumasok? Saan tayo pwedeng lumabas? Okay? So diyan natin malalaman kung paano tayo kikita. Kaya maraming nagsasabi na ang hirap naman sa forex trading kasi may mga ganito. Sa totoo lang po, hindi po siya mahirap. Mahirap lang siya kapag hindi natin alam at hindi natin natututunan. Kaya nga ang tanong ng karamihan, ang forex po ba is complicated? Ano po sagot nyo? Complicated ba ang forex? Yes or no? Yan, sagot po. Para alam natin. Hello po. Yan. Complicated ba po ang forex? Yes, complicated. So bakit po ba nagiging complicated ang isang bagay? Sige po. Bakit po nagiging complicated ang isang bagay? Tanong ko po. Kasi sabi natin complicated eh. Paano nagiging complicated po ang isang bagay? Sino makakasagot? Sino makakasagot? Complicated na siya. Lack of knowledge kapag hindi alam. Yan, tama. Tama po yung mga sinagot nyo. Nagiging complicated ang isang bagay kapag hindi mo alam. Para hindi maging complicated, ano yung dapat gawin? Kailangan nating aralin. So ito po ay gawa ng tao. Pag ginawa ng tao, kaya rin po natin yang gawin. Di ba? Wala pong imposible diyan kasi ginawa yan ng tao. Okay? So makikita po natin diyan yung mga chart na yan. Huwag niyo munang pansinin yan kung anong mga falling wedge na yan, symmetrical triangle, bullish rectangle, head and shoulder. Yung iba din diyan, hindi ko pa rin ganong naiintindihan. Pero syempre, inaaral po natin. So dati, nung nagsimula ako dito, halos ano ba itong mga to? Pero ngayon, pag tiningnan ko siya, alam ko na. Di ba? So nga makikita po natin, nagiging complicated kapag hindi natin alam. Ganito lang, bibigyan ko lang kayong sample para mas maunawaan niyo po. Halimbawa, ako nurse ako. Tapos nurse ako, si Sir Alex, no, si Sir Alex, engineer. Ngayon, gagawin ko yung trabaho ni Sir Alex, complicated sa akin yun. Kasi bakit? Hindi ko alam yun eh. 'Di ba? Kasi hindi ko naman yung profession.
nurse ako, engineer siya, so magkaiba kami. Ganon din si Sir Alex. Pag si Sir Alex ay trinabaho niya yung trabaho ko bilang isang nurse, hindi complicated din sa kanya to. Bakit? Kasi hindi naman niya to inaral eh. Nakukuha niyo po yung punto natin. So makikita natin dito na kung saan tinuturo, kailangan maintindihan at malaman po natin kung ano talaga yung forex trading. At sa pamamagitan ng kaalaman na yan, diyan po tayo matututo. Okay? Kaya nga po, ito, complicated po ang forex. Do you want an easier solutions? Gusto nyo ba? Sabi nga, complicated, mahirap. Gusto nyo ba ng mas madali? Ibig sabihin yung parang kumikita ka habang inaaral mo ang forex trading. Sino may gusto nun? Ha? Sino may gusto nun? Yan. Okay. So ngayon, ibibigay ko na po sa inyo diyan sa mga naririto, no? I-reveal ko na po sa inyo kung paano natin mapapadali ang forex. Kasi alam niyo po ang forex talaga mahirap po talaga. Transparent tayo. Mahirap po ang forex kasi simula po noong 2016 nung nagsimula po ako sa forex trading, inaaral ko na to at sa YouTube University lang ako, 'di ba? Hindi talaga ako yung nag-enroll o nagbayad para mag-enroll sa YouTube University pero natuto lang ako mag-execute buy and sell pero hindi pa rin ako naging profitable. Kasi talaga lang po kapag ikaw po ay nasa forex, kung gusto mo maging profitable, kailangan mag-expend ka ng 6 months to 1 year. Pinakamaikli na yung 6 months. No, aaralin muna yan bago ka magte-trade uli, no? 6 months to 1 year. Pero yung kagandahan nga ngayon dito, dahil digital era na po tayo, hindi na natin kailangan maglabas, hindi na natin kailangan aralin ng forex para magkumita ng 6 months to 1 year. Dito po, maniwala kahit hindi, 3 days, 4 days, 1 week, pinakamatagal na yung 1 month, na kung aaralin mo talaga, marami na pong nagiging profitable dito. Ayan po yung kagandahan. Kasi bakit po? Meron po tayong cheat codes. Yan. Meron po tayong cheat codes at meron tayong tools. Kung bakit po kami kumikita rito, gamit yung cheat codes at gamit yung tools. Ito lang naman po yung mga pruweba ng mga kumita po rito. No? Nung mga nag-aral, no, mga nag-aral ng trading, ayun na po yung kinikita po nila ito sa community natin. Okay? So yan po nakakatuwa, no? Ito po sa akin po to, account ko 'yan, no? Kumita po ako nito no? Ano to, mga less than 15 minutes. Biriin mo less than 15 minutes sa pagte-trade, scalping po ginawa ko, scalping. Less than 15 minutes kumita po ako ng 1,696. Gamit ko po yung Surefire VIP Signal. Ito yung cheat codes natin, yung tools natin. Biriin mo, kung wala ako nito, hindi ako kikita ng ganyan kasi talagang mahirap ang forex kapag ikaw yung mag-a-analyze. Pero dito, meron na tayong cheat codes at tools. Lumalabas na po yan, ikakopy mo na lang. At syempre, tuturo po natin yan, wag po kayo mag-alala. Okay? So yan pa po yung mga, pinapakita ko po ito not to brag but to inspire you. Gusto ko lang ipakita sa inyo na talagang pwede kang kumita sa forex. Okay? Isa po ito sa mga tools na meron tayo, yung trading tools natin. Ano ba yung kahalagahan po ng tools? Ganito lang po yan. No? May kukwento lang ako sa inyo na para mas makakuha nyo. Meron po akong kasamahan, ano po siya, engineer po siya. Engineer siya, tapos nagkaroon ng problema yung aming sa CR, no, na kailangan palitan yung sa flash, yung flash, meron tubo 'yon. Ngayon, nabali ngayon yung tubo na 'yon. So naiwan doon sa loob yung kapiraso. So kailangan matanggal 'yon. Paano natanggal 'yon? Bumili siya ng tools na pantanggal doon. So nung binili niya yung tools, yung pagtanggal doon, mabilis niyang natanggal. Ano yung punto ko po doon? Ayan po yung gamit ng tools. Yung mahirap, pinadadali. Kasi kung hindi mo gagamitan siya ng tools, mahihirapan siya. Mahirapan siyang tanggalin yung iwan na tubo ron. Pero dahil may tools na ginamit, natanggal niya. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng tools na yon. So ganun po, no? Kaya dito po sa trading, kaya po napapadali because of tools and cheat codes. So meron tayo ditong Hummingbird. Ito yung FX scanner. Scanner po siya, no? Meron tayong Lumens AI-driven analysis. Yung FX scanner natin, ito yung Hummingbirds na kung saan dito po, no? Lumalabas na po yung analysis na kung magbabay ka o magsesell ka. Makikita mo dito yung entry, take profit, tsaka yung stop loss. Ang tanong, accurate po ba yan? Yes.
Kasi 70 to 85%. But 70 to 85% lang, hindi ba 100% yan? Wala pong 100%. Kaya nga po sa trading, kapag may nagsabi po sa inyo, dito na kayo sa community namin, 100%, 100% po dito. Hindi kami nalulugi, hindi kami natatalo, hindi kami nalolos. Huwag po kayong maniwala ron. Red flag po yan. Even yung mga professional traders, master trader, and may pagkakataon yan na meron din po silang negative. Ano pong ibig kong sabihin? Paano yun? Negative. Ang ibig ko pong sabihin doon, kapag ikaw po ay nagte-trade, okay, pag magte-trade ka, syempre magpo-position ka dyan. Halimbawa, nag-position ako ng 10. Sa 10 position ko, ang ang loss ko lang doon is 2. Yung profit ko is 8. Kaya kabuuan yun, profit ka pa rin. Ayun yung sinasabi natin na walang 100%. Pero may pagkakataon na nag-trade ka ng 3, lahat yun, profit. So 100% yun. Pero hindi lahat, hindi laging ganon. Kaya nga yung sinasabi natin, may mga strategy tayong tinuturo at ginagamit dito para maging profitable ka. Tsaka syempre hindi ka trade ng trade. Tinitingnan po natin yan. Okay? At makita natin dito gamit yung AI-driven analysis. Pag sinabi nating AI, yan yung makabago natin ngayon. Ito yung kagandahan, yung makabagong sistema natin. Na kung saan yan yung AI natin na analysis dito na artificial intelligence sa kung saan copy trade lang. Ito makikita nyo, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi siya gumamit ng buy and sell. Ang gamit niya long short. So parehas lang din yan ng buy and sell. Dito po, ilalagay, mag-e-entry ka na nung amount, kung anong oras yan. Tapos kung anong oras ka mag-e-exit, nandiyan na po yung TP1, TP2, TP3. So dito, i-guide ka na. Ibig sabihin, kokopyahin mo na lang siya. Kaya kita nyo marami pong kumikita at naging profitable dito. Kaya iilan pa lang to sa mga tools and cheat codes na pinakikita po natin. Okay? At ang kagandahan po dito, hindi lang po tayo puro trade. Meron din tayong hub o academy. Ito yung academy hub, siyempre dito natin matututunan yung introduction to financial market tulad ng forex, cryptocurrency, stock market. Yan. So what is forex? What is commodity? What is share? So lahat po yan nandiyan dyan na maiintindihan po natin kasi bakit? May different language pa. May Tagalog, may English, may Arabic, may Germany, may Chinese. So iba-iba. Kaya nga po international po ito. No? Talagang yung academy natin is hindi lang pong pang Pilipino, kundi pang international talaga. Ang kagandahan pa rito, may mga expert traders tayo na nagbibigay ng ideas. Ano po ito? Halimbawa ito sa Harmony, no? Hindi na ikaw yung mag-a-analyze, sila na. Sasabihin na lang dito, gold buy zone 3379. Ito, ilalagay mo na lang siya rito. Ito yung TP, take profit, ilalagay mo na lang din yan, stop loss o kumain ka na, magtrabaho ka na. Pag nailagay mo na yan, so antayin mo na lang yan. 'Di ba? Kung hindi ka naman busy, wala kang pwede mo naman siyang bantayan konti, no? At gawin mo lang siyang scalping. Kung kumikita ka na, take profit ka na. At pwede ka nang kumita diyan. Yan yung kagandahan. Kaya nga po dito, itong negosyo na to para sa mga busy. Kaya yung sinasabi nyo na busy ako, 24 hours ako, wala akong ano. Ako po 12 hours yung trabaho ko. Ngayon nasa duty ako, kaya mapapansin nyo naka-uniform ako, no? Nasa duty ako pero sineshare ko pa rin ito sa inyo, lalo sa mga kapwa ko OFW kasi alam ko yung hirap natin at alam ko rin na pangarap niyo na mga pag-for good, gusto niyo na makasama yung pamilya niyo. Pero ang tanatanong natin, paano natin masusustain yung ating financial kung nasa Pilipinas na tayo at ano yung negosyo na meron ka? 'Di ba? Uuwi ka ba? Nabitbit mo lang yung pera mo pagdating mo doon ka pa na magsisimula. Bakit hindi mo na simulan ngayon? Gamit itong mga cheat code at tools na to, pwede mo nang aralin. At dito pa lang, matuto ka na. Siyempre, sa una, trial and error ka pa lang, di ba? Siyempre, di maiwasan dyan yung medyo malulugi ka, matatalo. Pero at least, nandito ka pa tayo. Kaysa naman yung iba yung nagte-trade sa'yo na hindi mo alam kung ano mangyayari sa pera mo. At least dito, ikaw yung may hawak. Hindi po kami hahawak ng pera mo dito. Hindi po kami hihingi ng pera sa inyo para mag-invest sa amin. Hindi po, kayo mismo. Tuturuan lang po namin kayo. Kaya po tayo naririto para turuan kayo kung paano po tayo mag-trade. At ito yung kagandahan na habang inaaral mo yung trade, pwede kang kumita. 'Di ba? Nandito si Abdallah, mamaya po 9:30 sa Pilipinas, dito sa Saudi 4:30, magsisimula po siya mag-trade. Alam niyo po ba,
marami ang pumapaldo rito. Pag sinabing pumapaldo, maraming kumikita. Kasi bakit? Itong live trading na to, sinasabi ni Abdallah mismo kung kailan ka magbabay, kung kailan ka magsesell. Kaya paboritong paborito ito ng community natin. Kaya inaabangan talaga ito pag 9:30 na dyan sa Pilipinas at kayo na mag-convert kung nasan bansa kayo. Basta sa Philippine time, 9:30 siya nagsisimula. Bakit? Kasi open yan ng London session yung market. Open yan ng market na kung saan ginagamit lang dito is scalping kasi yung volume yung lakas ng volume. Kaya nga, ang gamit natin dito is scalping. Dito po yung sinasabi ko sa inyo, less than 5 minutes pwede kang kumita. Less than 20 minutes pwede kang kumita. Ako po kumita dito, less than 10 minutes kumita po ako $500 dito. Madalas po maraming kumikita $100, $200, $300. Kaya dito pa lang, kikita ka na. Okay? God, si Abdallah Haports po kasi, nasa UAE siya, no? Isa po siyang economist, trader, financial educator, na kung saan over a decade of experience sa global market. Ang porte niya po ay US 30. Okay? So yan po yung talagang porte niya na kung saan napakadisiplinado nito. No, minsan kapag hindi na maganda, isang trade lang siya. Minsan dalawa lang, tatlo, pinakamatagal na yung tatlong trade. Pero pag hindi na maganda yung market, talagang pag nag-profit na siya, hinto na siya. So ganyan siya kadisiplina kasi talaga dito sa forex, kailangan makontrol mo yung emotion mo. Yan yung karamihan kung bakit maraming nalulugi. Kaya dito, aaralin po natin yan. Ito po yung kinikita ng mga sumasabay po kay Abdallah. Okay? So makita po natin yan. Ito yung kinikita ng sumasabay kay Abdallah. Yan. DJ30 po. No? DJ30 kasi gamit natin BT Markets. US 30 sa ibang mga broker yan. Pero sa atin, DJ30, parehas lang naman yan ng US 30. So how much formal forex loss? Ito na po yung tanong. Magkano po ba yung formal? Alam niyo po, ang formal forex loss, basic course pa lang is 70,000 to 150,000. Ang advanced course is 400,000. Mura pa po yan. Yung isang estudyante ko po si Sir Raymond na taga Dubai o Abu Dhabi at taga Dubai na kung saan sabi niya sa akin bago pa siya makapasok dito sa community, nasa Pilipinas pa siya noon, nag-enroll daw po siya sa formal forex sa 70,000 po yung binayad niya. Sabi ko sa kanya, nung nag-aral ka, meron bang cheat code siya ka-tools? Ay, wala pa, coach. Nung time na yun, wala pang ganun eh. So, wala pang cheat code siya ka-tools, wala nang din community. Ano ginawa niyo? Pagkatapos daw nila mag-aral, bahala na sila. 'Di ba? Bahala na sila mag-trade, bahala na sila kung anong gagawin nila. So ganun lang, 70,000 nagbayad ka. Sila Coach Nurse nagbayad ng 30,000, 3 session lang, pumunta ng Manila, namasahe from CDO to Manila, tapos yung accommodation pa nila. So magkano yung ginastos nila? Pero 3 days lang sila doon. Inaral, si Sir David pumunta pa ng ibang bansa. Sinanla pa yung condo niya, 300,000 yung binayad, umatin lang ng trainings. So ganyan po talaga yung binabayaran kapag forex. Bakit ang mahal? Kasi nga po, marami po talagang potential na pwede kang kumita ng malaki. Do you believe na dito po, sa akin, yung withdrawal ko lang nung nakaraan, di ba? Kung nakita nyo, yung iba na nandoon sa GC, na kung saan nakakapag-withdraw ko. Ngayon nga po, nasa $3,000 na po. No, baka bukas makalawa, bukas makapag-withdraw na po uli ako kasi mamaya magte-trade pa ako kay Abdallah, dadagdag po yun para ma-withdraw ko po bukas, di ba? So ganyan lang po, no? $3,000 in just 5 days. 5 days lang, no? Na iniipon ko kasi yan pag nagte-trade ako daily kasi Monday to Friday yan, yung forex natin, di ba? So kahapon di naman ako nag-trade sa crypto, kaya 5 days lang yon. Then mamaya magte-trade ako, after nito kung aabutan ko, magte-trade ako kay Abdallah para madagdagan pa, para bukas maka-withdraw po tayo. So ganyan po 3,000. O pag naka-withdraw, pag kumita ako mamaya, hindi ko alam magkano pwede kong kitaan, pwede kumita ng $500. Pag kumita ako niyan, madagdagan $3,500. Magkano 'yon? 'Di ba? Almost $200 in just 5 days. Sweldo ko na yan ng isang buwan dito eh. Di ba? Sweldo ko ng isang buwan pero dito sa Forex, kinikita ko lang yan ng 5 araw. Kita niyo po yon. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, kapag natutunan po ito ng mga Pilipino
Sabi ko nga sa kaibigan ko, kapag natutunan ito ng mga Pilipino, marami ng Pilipino ang hindi mag-a-abroad. Kaso lang, marami po talaga sa atin, aminin natin at hindi, marami po sa ating mga Pilipino na gustong kumita, gustong yumaman, gustong makapag-for good, gustong maging maayos yung buhay, pero tamad mag-aral. Yan po yung katotohanan. Ang dami po nating excuses. Ang dami po natin sinasayang na oras. Sasabihin po natin, ay sorry, busy po ako. Hindi ka busy. Sa totoo lang, hindi mo lang ni-manage yung time mo. Biriin mo, pagtapos ng uwian mo, 8 hours ka nagtrabaho, papasok, pauwi ka. At saka pa dadaan, dadaan ka pa kung saan saan, wala ka namang bibilin, ikot ka lang ng ikot, pupunta ka sa kaibigan mo, makikipag-chika-chika ka lang, o kaya naman, 2 oras, 3 oras ka na diyan sa pag-chat-chat mo, pag ilalike-like mo lang, hindi ka naman kumikita. Ang dami nyo pong nasasayang na oras, maniwala po kayo. Kaya nga po sabi ko sa inyo, 24 hours binigay sa atin ng Diyos. I-maximize po natin yan, gamitin po natin sa tama. At yung mga hindi tama, bawasan nyo o alisin ninyo para ipalit nyo po yung mga ganitong pagkakakitaan. Okay? Formal Forex class 70K to 150K pero hindi yan yung babayaran nyo. Okay? Sinasabi ko lang po sa inyo na ito yung posible mong bayaran kapag ikaw po ay nag-enroll. Okay? Sa labas, sa iba. Ganyan po. Ikaw pa pupunta ron ha, hindi to online. Ikaw mismo pupunta kung saan lugar yan. Mamamasahe ka pa. Okay? Kung gusto mo naman, meron din mga online. Yan, $1,499, $1,799. Meron din po sila. Hindi ko lang alam kung may mga cheat codes to, tsaka tools. Pero ngayon, I would like to announce, or I would like to introduce, no, our provider, no? Ang provider po namin name as NOAH. NOAH is not an investment company. NOAH is not a trading platform. NOAH is an academy. Na kung saan academy po siya, international, sa Amerika po ito. No, kaya lang po mas mababa siya kaysa sa mga enrollment fee ng iba. Bakit? Kasi nga po international at ang market nila is world, globally. Global yung market, hindi lang sa US, hindi lang Philippines, global po. No, ibig sabihin international, buong mundo na po yung market nila, buong mundo. Kaya po mas mababa kapag nag-enroll. Ang kagandahan po dito, yung mga pinakita ko sa inyong cheat codes at tools, no? Alam niyo po ba yung presyo niyan? Million po yan. Million po yung cheat codes at tools na ginagamit nila kasi international po yan, academy po yan. Pag ikaw yung mag-aabi niyan, hindi natin talaga kakayanin yan. Kaya nga po, nung natuwa ako, nung nakakita, kasi tagal ko, pangarap ko na po talaga na matuto ng Forex kasi ang dami ko ng beses na na-scam, no, dahil sa Forex trading. Dahil nga nakikisabay ako mag-trade, dahil hindi ako marunong, may platform akong sasalihan, tapos pag magwi-withdraw ka na, hindi ka na maka-withdraw, hihingihan ka ng ganito, hihingihan ka ng ganyan, 'di ba? Dito hindi po kasi malalaman mo naman legit eh. Kasi dito, anytime pwede kami mag-withdraw, wala kang hihingin sa amin. At automatic yan pumapasok sa direkta sa bangko mo, 'di ba? So, ang kagandahan po dito sa halagang 259 at 159 o meron pa tayong $200 sa halagang $200 mga kasama kong OFW. What is $200? Ngayon po tumaas yung dollars mga nasa 11,900. O palagay mo na 12,000. Anong negosyo sa sisimulan mo sa halagang 12,000 na pwede kang kumita ng $10, $20, $50, $100, $1,000 a day? Anong negosyo? Profit na yan ha. Wala nang ibabawas dyan. Net na yan. Kumbaga net mo na yan. Diba? Wala kang makikitang ganyan negosyo. Pero dito sa Forex, maniwala kayo't hindi, baka isabihin ng iba, too good to be true. But it is true. Totoo po ito. Ako mismo, naniniwala kasi na experience ko po. Do you believe na ako po ay, yung sinabi ko nga sa inyo na nagbakasyon ako dahil nagpagawa ko ng apartment. Bago ako nagbakasyon, kumita po ako ng $6,000 dito. O ngayon, yung sabi ko sa inyo, bukas makalawa, kung masasama na kayo sa community natin, makikita nyo na yung posting ko na makaka-withdraw ko ng mga siguro $3,000 to $4,000. In just 1 week, palagi mo na 1 week, pero 5 days ko lang ginawa yon, di ba? So ganun po, no? Makikita nyo, napaka-conveniente na talagang aaralin mo nga. Sabi nga, the first is the hardest, no? Yung una, yung simula, yung pinakamahirap. Pero kailangan mong gawin.
Parang tayong OFW, nagsimula po tayo nag-abroad, 'di ba? Yung unang 4 months ang hirap sa iyo. Meron nandiyan ka pa yung 'di ba, yung tinatawag nating homesick. 4 months to 6 months 'yan, naranasan natin 'yan. Ang hirap sa iyo kasi first time mong malayo sa sa pamilya mo, pero tiniis mo. Bakit mo ginawa? Anong ginawa mo? Inaral mo yung sistema, culture dito sa bansa kung nasaan ka ngayon. Inaral mo 'yan. Sandali lang po. Hello, clinic. Yes, fine. Still not no schedule. Yeah, yeah. Just wait for the schedule. Yeah, brother, but we have no schedule. I don't know. We have no schedule. Still no schedule. Still not no schedule. Just wait for the schedule. Yeah, not yet. Okay. Yeah, maybe. Also in Ramania. I don't know, brother. Just tell them if it's available. Maybe available if you have insurance. Okay. Thank you. Ayan, pasensya na po kayo, may tumawag lang kasi naka-duty nga tayo. Ayan yun, sinasabi natin. Na kung saan sabi ko nga, huwag niyo pong panghinayangan yung $200 o $159 sa pang-enroll. Bakit po? $200, yung 159 nga po, nasa 9,000 plus lang yun. Palagay mo na 9,500. Anong negosyo yung pwede mo simulan na pwede kang kumita ng $20 a day? Magkano yung $20 a day? 'Di ba? Sa loob ng 10 araw, $200 yan. Sa loob ng 30 days, $600 yan. Anong negosyo yung pwede kang kumita? Kahit sari-sari store, hindi ka kikita ng ganyan. Magkano yung pwede mong ipuhunan sa sari-sari store? 'Di ba? Diyan po makikita po natin na kung saan dito po ay talagang meron kang potensyal. Meron, sabi nga natin, low startup cost, high earning potential. Yan po yung katotohanan. Kailangan lang talaga natin magsimula at magdesisyon. Ang kagandahan po dito, yung provider po natin, di ba? Yung pinakita natin mga cheat codes sa tools. Bukod po doon sa provider natin na NOAA, meron po tayong program sa community natin na kung saan, kung wala itong NOAA, no? Kung wala ito, halimbawa wala itong NOAA, kaya yung iba sasabihin, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi na kayo may-scam dito. Bakit? Halimbawa, kung wala tong NOAA, ano ang gagamitin natin? Meron tayong program sa community natin. Meron tayong mga trainings, Hero 30, tapos meron tayong makakasama ka sa VIP community, group coaching, scalping strategy. Dito po sa Hero 30, sa totoo lang po, kapag nag-enroll ka, ito lang ano na to, $99 na. Hindi pa kasama to. Yung sa community, group coaching, tsaka yung iba pang mga trainings. Pag sinoma total mo po yan, kasama dyan yung mga cheat codes at tools natin. Pag sinoma total mo, nasa 50 to 60,000 ang pwede mong kung mag-enroll ka. Ito lang wala tong provider. Pero dahil may provider po tayo, kapag ikaw po ay nag-enroll sa $200 o $159 o $259, kapag nag-enroll ka po dyan, okay? Itong bonus na sinasabi natin na 50 to 60,000 pesos, magkaka-access ka dyan for free. Ayan po yung bonus natin kapag nag-enroll po kayo ngayon. Kapag nag-enroll po kayo, ito yung bonus natin. Makaka-access ka, $99 po ito, pero makaka-access ka for free na. Kasama na yan doon sa enrollment mo sa halagang $200. From zero knowledge to profitable trader. Ito po yung Hero 30. Alam niyo po ba, second batch na to, ang dami na po ang naging profitable dito. Kasi dito tinuturo na po kung paano kayo magte-trade. Okay? Tinuturo na po diyan kung paano ka magte-trade. Kaya bago pa matapos yung 30 days, wala pang 30 days. Yung iba dito, 3 days, 4 days, 1 week, nagiging profitable na. Yan po yung katotohanan. Maaring hindi kayo maniwala, pero pag nakapasok na kayo dyan, maniniwala na po kayo na marami na po ang kumikita dito. Okay? At syempre, kasama na po ito. Halagang $450 po ito. Pero makaka-access ka na. Ito yung Surefire na ginamit ko na cheat codes kung bakit ako kumita ng $1,600. Okay? Halagang 200, kumita ako ng $6,000, bawi ko na kagad yung pinang-enroll ko. Diba? At pati yung capital ko doon sa funds ko sa trading. So makita nyo po dyan, no? $450 po ito pag ikaw magsasubscribe. Pero dahil nasa community ka namin,
ibibigay na po natin to for free access ka. Okay? Free access na po yan once na nag-enroll po kayo. Pero pag hindi ka nag-enroll, no, hindi free access yan. Magbabayad ka kasi hindi ka naman makaka-access yan kung wala di ba? So pero kung mag-enroll ka sa NOAA, free access na namin to. Bonus na po ito. At meron ka pang XAU Sniper. Ito po yung isa sa ginagamit ko po, no, at ginamit din yung kumita ng 2.2 million, no, $44,000. Ito yung ginamit niyang strategy. Strategy po ito, gold yung tinetrade po dito, XAU Sniper. So may mga strategy po diyan na ituturo. So napakaganda po na kung saan sabi nga natin, kapag inaral mo, wag mo munang isipin yung profit. Wag mo munang isipin yung ROI. Ang isipin mo muna, matutunan mo to. Kasi once na natutunan mo to, maniwala po kayo sa akin. Hindi mo na iisipin yung profit, kusa na yan magpa-profit sa'yo. Okay? Yan. At syempre, meron po tayong group coaching, yung sinasabi natin. Sa group coaching natin, nandiyan si Coach JL, si Ma'am Coach Nika, at si Coach Mars, na kung saan dito po, no, dito po sa group coaching na to, ipapasyal kayo ni Coach Mars kung paano gagamitin yung ating NOAA, yung NOAA Academy natin. Kung yung mga cheat codes, paano mo bubuksan, kung saan mo makikita sa Abdallah, kung ano yung mga gamit ng mga ibang mga cheat codes. At si Coach Nika naman, ituturo naman nila sa'yo kung paano ka magte-trade. Yan po yung kagandahan. May group coaching po dito. Diyan ituturo niya yung lot size, paano ka mag-execute ng buy and sell, paano ka maglalagay ng sell limit, buy limit, at yung mga iba pang mga indicator. So, tuturo na po yan. Okay? Group coaching po yan. Bukod pa po yan sa mga trainings po natin. Bukod pa yan sa mga trainings natin, exclusive trainings natin kapag nag-enroll po kayo. Dito po, the whole week, alos 1 week po yan, hindi po tayo naubusan ng training. At huwag kayong mag-alala, yung mga nagtatanong dyan, sir, paano kung may trabaho ako, hindi ako nakaka-attend? Huwag po kayong mag-alala kasi may recorded video po tayo. May recorded video tayo na kung saan pwede mo yung ipapasa namin sa iyo, pwede mo yung ulit-ulitin, no? Doon sa free time mo. Pag free time mo, pwede mo siyang balik-balikan. Yan yung kagandahan. Ito po yung proof ng mga naka-attend po ng Hero 30. First batch po ito wala pa yung second batch. Hindi pa po kasi tapos na po pala, graduation na po kahapon. Ito po, yung first batch po ito. Ito po yung mga kinita ng mga nag-training po sa Hero 30. Yan po. Live account po yan At ito na po yung bonus natin. Dahil sa 6,000 participants natin, ito na po yung bonus po natin. Okay? Diyan sa mga naririto at interesadong matuto sa forex trading. Pero bukas pa kayo makakapag-enroll dahil baka bukas kayo sa sahod o kaya first week ng October kayo sa sahod. Pero gusto nyo, sir, gusto ko talagang matuto, mag-enroll ako kaso yung pera ko ganito, darating. Okay, dahil nag-stay ka rito, ito yung bonus ko po sa inyo. I-message nyo po, just reply, I joined the webinar, doon po sa group o kaya doon sa tao na nag-invite po sa inyo. Yung nagpasa ng link na ito, message mo, sabihin nyo, I joined the webinar. Okay, i-message nyo po sila, I joined the webinar, para na sa ganun, i-add po nila kayo sa community. Ano yung meron sa community? Makaka-access ka sa community for free. Yan po. Kung nasa CDO ka, makakasama mo sila. Kung wala naman, OFW tayo, pwede naman dito, virtual tayo. Ang kagandahan po dito, habang nag-aantay ka ng pang-enroll mo, meron tayong free training. Yan po yung bonus natin. Free training 2-day challenge, Forex trading for beginner. Dito, tuturo na po kung paano na kayo mag-execute. Una, syempre, theoretical muna, tuturo muna kung ano yung mga dapat nyong gawin, di ba? Tapos, magkakaroon na po tayo dito nung, tuturuan na kayo demo account. No? Demo account. Kaya, isa pa sa mga bonus natin, pwede mo nang hingin doon sa nag-invite sa'yo, yung link ng broker natin, yung BT Markets, hingin nyo na yan para makapag-register kayo. Ngayon, doon sa mga magre-register sa BT Markets, reminder po, pag nag-register po kayo sa BT Markets, pag pinasahan kayo ng link, pag pinasa sa inyo yung link, huwag nyo pong i-refresh. Okay? Pag pinasa nyo yung link, huwag kayong magre-refresh. Kapag nag-register kayo, ang details po, Philippines. Pag sinabi natin details Philippines, wala na pong magtatanong, pati po ba cellphone number? Siyempre po. Diba? Kung wala kang cellphone number sa
ng Philippines, pwede mo naman gamitin sa nanay, tatay mo. Ganon, din mga itatawagan dyan eh. Lagi naman sila nag-i-email. So yun po, no, Philippines po yung details para hindi po tayo magkaroon ng problema. Kasi po, diyan po yung maraming nagiging problema kapag ginagamit po natin yung ibang bansa. Kasi iba yung lumalabas dyan doon sa ano niya, yung picture niya. Hindi nyo dyan makikita yung mga local bank sa Philippines kapag abroad po yung linagay nyo. Okay? Kaya wag na lang pong maging matigas ang ulo para hindi na rin kayo mahirapan, no? Kasi yung iba, demanding pa eh. 'Di ba? Tinuturuan mo na, hindi sumunod dun sa pinagagawa mo, nagkaroon ng problema, tapos kapag natatagalan, ay, ang tatagalan, ganito, ganyan. 'Di ba? Kayo pa yung nagiging demanding, kayo yung nagkamali. Minsan may mga ganun tao, no? Kaya dito po, kailangan po, no, kami yung inahabaan lang din namin pasensya namin. Tandaan niyo po, wala naman din kayong binabayad sa amin. Tinuturo po namin ito sa inyo ng libre, tapos ganun pa kayong mag-demand. 'Di ba? Parang yung iba kasi parang alam mo, binayaran kami ng ano. Alam niyo po ba pag one-on-one coaching kung magkano? Pag one-on-one coaching, magbayad ka dyan ng 60,000 o 50,000, one-on-one coaching. 'Di ba? Dito, hindi naman po yan. Group coaching tayo dito. Kaya nga kahit nga group coaching, may bayad po yan. Pero free na namin binibigay yan sa inyo para makatulong po tayo. Kaya doon sa mga ah nagjo-join dito o yan, nagre-request diyan sa mga nag-e-enroll, wag tayong maging demanding. Okay? Sundin natin yung inuutos ng mga coaches at gawin po ninyo ng tama. Kasi sa dami naman na pinapasa natin, pare-pares naman yan, may tutorial yan. Ba't yung iba nakukuha? Ba't yung iba hindi? 'Di ba? Kasi may mali kayong ginagawa. Hindi kayo sumusunod sa instruction. Okay? So kaya pag hiningi nyo yung link doon sa mga nag-invite po sa inyo, yung link ng BT Markets natin, pwede nyo nang hiling-hingin yan, parang pwede na kayong gumawa ng demo account. Pag gumawa po kayo, bago kayo gumawa ng demo account, mag-verify muna kayo. Sa verification naman, yung POI o yung Proof of Identification, ayan po gamitin yung passport. Kung wala man, basta government ID. Doon na naman sa POA o Proof of Address, pwede dyan bills payment, electric bill, ano pa ba? Internet bill, water bill. Kung wala yan, sir, wala kami yan, di nakapangalan sa. Kung meron kang ID na may address, pwede na po yun. Okay? Kunyari, national ID, UMID, SS, PhilHealth, basta meron siyang address. Okay? ID na may address, pwede na po yan doon sa POA o yung proof of address mo. Okay? So magkaiba yung POI sa POA. Okay? POI, identification, ID yon. POA, proof of address. ID pa rin pero meron ng address na nakalagay. Malinaw po. So yan po, no? Pwede nyo na hingi yan para makagawa kayo ng demo account tsaka live account. Then, what will happen to you if you do not subscribe? Ito yung tanong. Sir, pwede pa? Paano yan, sir, kung hindi kami nag-enroll? Makakapag-trade pa rin ba kami? Yes. Pero sabi nga ni Digong, no? Sabi niya rito, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. huwag mong subukan, masisira yung buhay mo. Meron po ako na student, hiningi niya sa akin yung link ng aking ng broker ko, yung BT Markets. No, binigay ko, nag-register siya, tapos nag-demo account, tapos dahil nagpa-profit siya sa demo account, gusto niya na mag-live account. Sinabihan niya ako, coach, gusto kong mag-demo account. Mag-live account. Sabi ko, wag ka muna mag-live account, mag-enroll ka muna. Ay, hindi na muna, coach. Subukan ko lang muna to. Magkano ba ila-live mo? $1,000. Nako, sabi ko, aralin mo muna, wag ka muna nag-demo, iba yung demo account, iba yung pag-trade, pag live account kasi totoong pera na yan. Kailangan aralin mo muna, kailangan may strategy kang alam, kailangan may cheat codes ka, may tools ka. Hindi po siya nakinig. Sabi ko, sige kako, pera mo naman yan. Alam niyo po, wala pa pong isang araw, yung $1,000 niya na liquidate. Tapos tinawagan niya ako, sabi niya, coach, tama ka. Sana nakinig pala ako sa'yo. 'Di ba? Yun po yung mahirap. Kasi kaya tayo pumasok sa community, kaya may mentor, dapat pakinggan natin. Kasi experience na namin yan eh. Naranasan na po namin yan. Kaya yung tinuturo namin dito sa inyo, ayaw namin maranasan nyo pa. Kaya nga, sabi namin mag-enroll ka muna. Hindi siya nakinig. Ayun nangyari. Manghihinayang ka sa $200 pero hindi siya nang hinayang sa $1,000. Biruin mo kung nag-enroll ka sa halagang $200, may natira ka pang $800, nag-training ka muna ng 1 linggo, 2 linggo, o palagay mo na pinakamatagal 1 buwan, saka ka nag-trade.
Tapos yung $800 mo, trinade mo, baka lumaki pa yun. Tulad ng mga nagte-trade po sa atin na in just 1 week, kumita ng $8,000. Meron ako estudyante, in 2 days, kumita ng $6,000. Yung iba, $3,000, $1,000. Di ba? Ako, in just 5 days, kumita ng $3,000. Di ba? $6,000. So yan po, no? Na kung saan, iba talaga kapag may alam ka, kapag inaaral po natin. Bakit ko po sinasabi sa inyo to? Kasi po, 95% of new traders fail. Marami po ang nagfe-fail because of lack of knowledge, insufficient education and knowledge. The reason why 95% of new traders fail globally at present, no? Globally yan. 95% insufficient education and knowledge. Kaya dapat aralin po natin. Napakahalaga po. No? Wag po natin sayangin yung enrollment fee natin na wala kang matututunan o hindi mo ito magagawa. Kailangan tutukan po natin. Ibig sabihin sa una lang po yan. Once na nakapag-enroll ka na, nakapag-aral ka na, maniwala kayo, iba dito 3 days, 4 days. Ako nga po, 1 week lang. Kumita na po ako. Nagsimula ako December 4. December 4, 2024, nung napasok po ako, after 1 week, inaral ko lang po yan. Unang kita ko dyan, $79. Hanggang sa lumaki na, sunod-sunod na po yan. No? Wala pa akong 1 taon, magkano na po yung kinikita ko rito. Habi ko nga sa inyo, mas malaki pa yung kinikita ko sa sinusweldo ko. Yung trabaho ko rito, sideline ko na lang. Ang parang kita ko talaga dito is nasa Forex na. Kaya nga po, tatapusin ko na lang talaga yung kontra ko rito. Bakit po? Kasi, biriin mo, ito lang gagawin ko. Sabi ko nga, pag umuwi ako sa Pilipinas, makakapag-serve pa ako sa Panginoon, makakapagpasyal kami ng pamilya ko anytime. 'Di ba? Ang sarap ng hindi ko na, dati nangangarap pa ako magtayo ng mga iba't ibang traditional business. Ngayon hindi na. Sabi ko, dito na lang ako sa Forex. Dito, hindi ako magpapasweldo ng tao. Hindi ko kailangan ng opisina. Sa bahay lang ako. Anytime, pwede akong umalis. 'Di ba? Pwede ako makapag-abroad. Anytime, mamamasyal. 'Di ba? So yan po yung kagandahan. Ayun yung lifestyle na sinasabi natin. Na kung saan, kung gusto mo maranasan, kasi iba, 'di ba? Gusto ko maranasan, tama na sa akin yung simpleng buhay. Kumikita, kumakain 3 beses sa isang araw. Hindi po simpleng buhay yung kumakain ka ng 3 beses ang araw. Mahirap po yung buhay na yon. Ang simpleng buhay po, yung kumakain ka na gusto mong kainin na hindi mo tinitingnan yung presyo. Bibili ka ng bagay na gusto mo na hindi mo tinitingnan yung presyo. Yan po yung simpleng buhay. Okay? Kasi iba yung simpleng buhay sa Pilipino. Pag sinabi natin simpleng buhay, kumakain ka lang sa 3 beses ang araw, mahirap na buhay po yun. Hindi po yung simple. Tandaan po ninyo. Ayan po yung maling pagkakaisipan natin. Okay? Tingnan niyo po ito. Isa po ito, empleyado po siya sa Pilipinas na kung saan inaral niya po yung trade at pakinggan niyo po yung kanyang testimony. I learned and I earned. My capital is only $71, and after 3 weeks, I earned 90,000. Hi, I'm Maricho Marikit from Cebu City. I studied a lot, all the videos, and I have no knowledge about trading. My capital is only $71, and after 3 weeks, I earned 90,000. It helped for their paying their tuition fee. Maka-earn ka lang talaga. For the financial support of my students who are in college today. I learned, so I apply it, so I earn money. I'm a mother of 5 children, and I really enjoy a lot of knowledge which can I use for the future. I really appreciate for the initiative of Coach Nars. It is really highly recommended. It is for fun. In our family, we really experienced. We are waiting for Abdallah to come up during live trading, and we are really happy. So nakita po natin, no? From zero knowledge to 5-digit income. Invest is as much of yourself as you can. You are your own biggest asset by far. Sabi ni Warren Buffett. So, yan po. Kung may mga question na po, pwede po tayong magtanong at masagot po natin. So, lagi lang po nating tatandaan, mga kababayan ko, na walang mahirap sa taong may pangarap. Success start when you decide to begin. Hanggat hindi ka nagdidesisyon ngayon, hindi bukas,
Hindi sa makalawa, hindi sa isang taon, hindi ngayon. Pag hindi ka nagdesisyon ngayon, malayo ka pa sa success. Huwag mong sayangin o manghinayang, huwag kang manghinayang sa halagang $200 o $159. Kung ito ang pwedeng magbago sa buhay mo. Pero kung gusto mong mabago ang buhay mo, baguhin mo muna yung mindset mo. Baguhin mo muna yung kaisipan mo. Alisin mo na yung mga nakaraan na na-scam kasi ko, yung mga drama-drama, alisin mo na yan. Isang tabi mo na yan. Walang umaasenso sa mga madramang tao. Kaya nga po maraming Pilipino ang hindi umaasenso dahil madrama tayo. Mahilig tayo manood ng mga teleserye. Di ba? Huwag yun ang pag-aksaya ng panahon niya. Ang dapat yung panoodin yung makakapag-motivate sa'yo. Di ba? Magbasa ka ng Biblia, makinig ka ng mga praise and worship, makinig ka ng mga mentoring, mga ganyan. Yan yung magmo-motivate sa'yo para maging mag-aayos yung buhay mo. Di ba? Huwag kang mag-ano na, ikaw OFW, na-scam ka, kukulong ka sa kwarto, titingala ka na lang sa kisame, no, magbibilang ka ng butike o ipis diyan, 'di ba? Kasi iniisip mo yung mga nawala. Na wag mo na 'yan. Ako tapos na po diyan. Alam niyo po, milyon po nawala sa akin. Kung ako po ay huminto dahil doon sa mga naranasan ko na hirap, na naloko ko ng ilang milyon, na ganito, kung huminto po ako, wala po akong properties ngayon. Baka wala akong sariling bahay, wala akong farm, wala po akong apartment, wala akong sasakyan. Maaring ganyan. Pero dahil nagpatuloy po ako, dahil yung mga nakaraan kinalimutan, move on kaagad ako. Kahit malaki pa yung nawala ako, move on. Kasi ang nasa isip ko, pera lang yan, kikitain ko pa yan dahil nandito pa ako. Kaya nga habang nandito ako, talagang sumubok ako ng sumubok hanggang sa dumating sa time na ito na po yung pangarap ko na matuto sa forex trading. At yung natutunan ko na, yan na po, nag-set na po ako ng goal ko na kung saan tapusin yung contract, uwi na ako sa Pilipinas, focus na ako dito. At hindi na ako masyadong nakafocus doon sa mga traditional business. Dito na po. Kasi digital era na tayo. Kung makikita nyo po, nasa digital na tayo. Grabe. Ayaw ko lang pong magsabi o makasabihin nyo ng mga hype tayo para makapag-enroll kayo. Alam nyo po, sa totoo lang, kahit hindi po kayo mag-enroll dito, kumikita naman po kami. Pero bakit po namin ginagawa ito? Kasi ako bilang OFW, ramdam ko yung nararamdaman nyo. Alam nyo po ba na pare-parehas tayo ng pinagdadaanan, yung mga scam na yan. Pero ayan nga naging dahilan. Sabi ko, pag natutunan ko to, ituturo ko to sa kapwa ko OFW na matutunan din nila. Kasi gusto ko, kumita rin kayo ng kinikita namin ngayon. Kasi alam niyo yun, napakasarap na makatulong ka sa kapwa mo OFW na mabago rin yung buhay nila. 'Di ba? Hindi lang yung ikaw. Pwede naman namin solohin 'to eh. Kasi kumikita naman kami, ba't pa namin i-share? Di kami na lang. Pero hindi 'yun eh. Hindi yun yung tamang mindset. Ang tamang mindset is kung gusto mong mas kumita ka, ibahagi mo 'yan. Yung blessing. Share the blessing kasi blessing yung tinanggap mo. Answer prayer sa amin 'to. So, kaya nga kailangan i-share namin yung blessing na 'to para mas marami pa yung umasenso at kumita. Pero syempre, nakadepende pa rin yan sa'yo. Nakadepende yan sa'yo, hindi sa amin. Tandaan nyo, hindi po kami hingi ng pera sa inyo para kami mag-trade. Ikaw yung magte-trade. Nandito lang kami, i-guide ka lang namin. Nasabi namin sa iyo, mag-enroll ka lang muna. Aralin mo lang muna kasi yan yung first. Aralin mo lang kasi pag hindi mo inaral ang trading, sabi ko nga sa inyo, sabi nga ni Digong, huwag mong subukan kasi masisira ang buhay mo. 'Di ba? Mag-aral ka muna. Hindi mo kailangan aralin 'yan ang isang taon. Sabi ko nga sa inyo, yung Hero 30 kapag inaral mo, walang 3 months. Walang 1 month pa na, wala pang 30 days. Matututo ka na mag-trade. Maniwala po kayo. Ang dami na po niyan. Hindi pag nasama po sa kami na makikita nyo po yung mga post nila kung magkano yung mga kinikita po nila. Okay? So may mga tanong po ba? Coach, tanong ni Archie, Coach, lifetime na yon 200. Hindi po lifetime yon. Wala naman pong lifetime na enrollment fee. Minsan, gamitin naman po din natin yung ating common sense. Okay? Walang ganun. Meron po bang eskwelahan kapag nag-enroll ka, lifetime na? Walang ganun. Yung 200 na yan, ano po yan, first payment mo yan. Pero yung mga susunod mo, $159 na subscription. Parang ganito lang po yan. Netflix, nagne-Netflix kayo,
'Di ba? Kapag tuloy-tuloy ka nagsasubscribe sa Netflix, makakapanood ka. Eh paano sir kung hindi na ako makapag-subscribe? O option mo 'yan. Kung hindi ka na makapag-subscribe, nasa community ka pa rin. Kaso lang, wala ka ng access doon sa mga cheat codes at tools. Pero makakapag-trade pa ba ako, sir? Yes, makakapag-trade ka. Kasi iba yung broker natin na BT Markets, iba yung Sinoa. No? Wag po natin pagkabitin niya na iniisip niyo, nako, baka pag di na ako naka-enroll, di na ako makakapag-trade. No, makakapag-trade ka pa rin. Yun nga lang, wala ka ng cheat codes, hindi ka na makaka-access kay Abdallah, sa mga live trading natin, sa mga iba pang mga cheat codes, hindi na makaka-access. No? Kasi yun yung binabayaran natin sa tuition natin, tsaka yung training. So, hindi ka na rin makaka-attend doon sa mga training doon sa NOAA. Di ba? Dito sa community natin, may training tayo, makaka-attend ka. Pero yung mga training dyan na may bayad, pag hindi ka naka-renew, magbabayad ka na dyan. Hindi kagaya pag naka-enroll ka, kahit anong training natin sa exclusive training natin sa community, makaka-access ka for free na yon. Yun yung kagandahan, okay? Sir, aside from 159, after that, plus capital po ba? Sa ngayon, isipin nyo lang muna yung pang-enroll. Kasi hindi ka naman muna kagad magka-capital dito. Kasi tuturuan ka pa namin kung paano ka mag-trade. Hindi ka kagad namin, mag-trade ka na. Hindi po tayo ganun. Hindi kagaya sa ibang mga community, ganun yung ginagawa nila. Tayo hindi po. No? At kung magte-trade ka dyan, sinasuggest namin lagi, pinakamababa mo dyan is $100. $50 nga pwede, pero mas maganda kasi mas malaki yung capital mo, mas malaki yung equity, mas malaki yung margin level mo, mas potential ka, mas pwede kang kumita. Pero kailangan pa rin aaralin. Kaya dito, wag mo munang isipin yung capital mo doon sa pagte-trade o funds mo, isipin mo muna yung matuto ka. Pag natuto ka na, madali na po yan kasi naaral mo na. Yun yung mahalaga, yung education. Wag po kayong magtipid sa education ninyo. Lahat na nagtitipid sa education nila o sa pag-aaral nila, yan yung mga taong hindi umaasenso. Lahat na naging successful na tao, sila pong lahat ay risk taker. Sila pong lahat ay nag-aral. Ibig sabihin, inaral po nila yan. No? Yung mga failures natin, isa yan sa mga binabayaran natin. No, huwag ka matakot magkamali, huwag ka matakot mag-trade, huwag ka matakot ma-loss. Bakit? Kasi diyan po tayo natututo. Pag na-loss ka, iisipin mo, paano na akong na-loss? Ano ba yung mali ko? O itatama mo lang yon. Pag tinama mo na yon, makikita nyo na po yung resulta. Kagaya, lahat po yan. Kaya po namin tinuturo yan kasi naranasan na po namin. Naranasan ko po, naranasan nila coach, naranasan ng marami dito. Kaya yan po yung tinuturo. Kaya ang mangyayari lang dito, makinig ka lang. Makinig ka lang sa coach mo, i-guide ka niya. Sabi ko nga sa'yo, pag hindi ka kumita rito, kasalanan mo na yan. Maaaring hindi mo yan inaral o nag-give up ka. Ganun lang po. Yan lang po yan. Kapag hindi ka pa natuto, sa dami namin tinuturo, sa spoon feeding na nga, halos isubo na namin, ngunguyain mo na lang. Kapag hindi ka pa natuto dito at kumita, kasalanan nyo na po yan. Okay? Pwede rin po ba, hi coach, gusto ko mag-enroll. Sige po, kung gusto mo mag-enroll Sir Jason, i-message mo yung nag-invite sa'yo, i-message mo siya, sabihin mo, I joined the webinar, gusto mo mag-enroll, ipapasa niya sa inyo yung link kung saan kayo mag-enroll. Kasi parang ano lang yan sa Shopee, yung pag-enroll mo, ano ka ng package. So mayroon yun, para madirect ka doon. Okay? Pwede rin po ba on and off ang subscription? Kasi may isang group na kapag di na nag-renew, di nila accept uli ang pagbalik. Hindi, wala po. Ano po yun? Basta hindi ka pa nakapag-renew, hindi ka namin aalisin sa group. Nandun ka pa rin. Ano yun, yung community natin, lifetime ka doon kapag nag-enroll ka, lifetime ka na sa community. Pero mawawalan ka ng access doon sa mga tools and cheat codes. Tapos may mga exclusive training pa rin tayo na libre ka makaka-attend. Meron din yung may mga bayad. Kaso lang kapag naka-renew ka kasi, wala ka nang babayaran doon. Tuloy-tuloy na yon, renew. 159 lang naman Paano kung kumikita ka naman ng $10 to $20 a day? So kayang-kaya na yan. Kaya nga po dito, hindi na namin pinoproblema yan. Yung subscription, hindi na po. Hindi ko na nga pinapansin yung ganun. Dati, iniisip ko pa yan. Ngayon, hindi na. Kasi 159, magkano lang yan? Nasa 9,000 plus lang yan yung 159. Magkano yung kinikita ko daily rito? Diba? Ganun lang naman sa business. Kailangan may ilalabas ka para may pumasok sa'yo. So, ganun lang naman po. Okay? Monthly subscription po ba? Yes, monthly po yun. Okay? Kung gusto mo, parang Netflix po. Kapag hindi ka na nag-subscribe, hindi ka na makakapanood. So, ganyan lang din po. Pero, halimbawa, hindi ka na nakapag-renew ngayon. Tapos, gusto mo, next month ka magre-renew. Pwede naman yun.
Okay? Ganun pwede naman yun. Wala naman, pero hindi kayo remove sa GC o sa community natin, hindi kayo remove doon. Okay? Sir, 200 at 159 sa ba yun? Hindi. Yung 200, ano lang po yun, first payment mo yun. Tapos the next na, kunyari naka 1 month ka na, magsasubscribe ka na, 159 na lang. Hindi sabay yun. Yung 200, unang enrollment fee mo yan. Okay? So nakabayad ka na ng 200 ngayon. After 1 month, magre-renew ka, 159 na lang yon. Ganon. Okay? How does it work if meron na akong current live account? Do I need to move the referred broker? Hindi na po. No, basta pwede po. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-register uli sa BT Markets kasi one account policy yan. I-message mo lang halimbawa, mayroon ka na naka-sign up ka sa naka-sign up ka sa ano to? Sa apps o kaya sa website, no, na hindi mo ginamit yung link nung kaya namin pinapagamit yung link namin kasi introducing broker po kami ng BT Markets. Kapag introducing broker ka ng BT Markets, bago ka makapasok doon sa ibang mga cheat codes natin, especially sa community natin, kapag hindi ka naka-under sa IB namin, hindi ka makakapasok, hindi ka i-accept doon. Okay? So, intindihin natin 'yan dahil introducing broker kami ng BT Markets. Ngayon, kung halimbawa BT Markets ka, pero hindi ka naman naka-sign up sa link namin o naka-register, walang problema. I-message mo lang yung taong nag-invite sa'yo, sabihin mo lang, mayroon na akong BT Markets pero hindi ako under ng link mo. So, may bibigay po silang paraan kung paano nyo gagawin yan. Okay? Para sila yung maging IB ninyo. So, ganun lang po yan. Lahat naman po yan may paraan. Huwag po kayo mag-alala. Ginawa na natin ang solusyon yan. Sir, pwede po bang Tabi o Tamara payment? Wala po niyan. Tabi, Tamara, ano lang yan, di ba? Dito ata sa atin. Sa Middle East lang. Di ba? Sa US, wala namang ganyan. Tsaka hulugan yan. Wala namang hulugan sa ano. Okay? So, wala po yan. Di po yan. So, pwede pong gamitin dito, debit card, credit card, GoTime, Paymaya, GCash, pwede na po. No, yung GCash na card yung GCash na online lang, hindi pwede. Kailangan may GCash card ka kasi card number yung hinihingi. So kung meron kang GCash card, Paymaya, GoTime, kasi yung GoTime virtual yan. Meron naman virtual card yan, tsaka yung Paymaya may virtual card yan. So pwede yan. CIMB, yan, yung mga debit card, credit card, pwede po. Okay? Magpa-assist na lang po kayo doon sa mga nag-invite po sa inyo. Okay? Meron pa po bang tanong? 200 or 159 po ba? Medyo confused. Nasa inyo po yan. May option, 259, 200, 159. Sa akin kasi, kaya rin recommend ko yung $200 kasi mas marami yung cheat codes at tools. Pero kung hindi nyo kaya at wala naman kayong ganun pa, at 159 lang kaya mo, di sa 159 ka, meron kang 5 cheat codes. 5 or 6 na cheat codes. No? Anong kagandahan po dyan, doon sa 200, no, mayroon tayong bagong cheat codes na lalabas from NOAA, yung top to trade. Top to trade, baka next week daw po yan. No, nag-update po sila, next week magkakaroon ng top to trade. Di ko pa alam kung paano yung top to trade na yan. Pero siyempre, top di siguro itatap mo lang, lalabas na yung may trade na. So may mga ganon. So yun yung yung bagong cheat codes. At meron tayong bagong cheat codes din na lalabas sa community natin. Abangan po natin yan. So sa Friday, ila-launch natin yan o Friday or Saturday, ila-launch natin yan para makita po natin. Okay? So, yun lang po. Nasa inyo po yan, $200, 159 o 259. Bawat package po niya, syempre magkakaiba. So 159, merong 6 o 5 package, 5 tools, cheat codes. Sa $200, meron kang 8 cheat codes and tools. Sa 259, nasa 10 o mga ganun, 10 na tools and cheat codes. No? Siyempre, iba-iba po yan. Bawat package, mas magaganda. Medyo tumataas, siyempre, mas magaganda. Ganun lang naman po. Nasa inyo. Pero sa akin, ay lagi ko sinasuggest is yung $200. Kung kaya mo lang din, doon na kasi mas maganda na. Baka kasi pag nag-159 ka, ba't wala dito yung nandito, yung pala yung gusto mo. At least nandoon na. So may mga ganun naman. Yung iba naman, 259. Meron din tayong subscription na 3 months, 4 months, 3 months, 4 months, 6 months, 1 year. Ano po yan? Kasi pag nag-subscribe ka ng 3 months, 4 months, pag kinumpute mo yan, mas mura pa. Kunyari, 159 yung subscription mo, $99 a month.
wala pang $99 yung magiging subscription mo dyan. Kapag ginawa mo yung 3 months, 4 months, 6 months, 1 year. Yan po yung kagandahan. Mas mababa po siya. Mas makaka-discount ka kapag pag mga ganun yung kinuha mong package. May 3 months, 4 months. So, sa akin may mga package na ganun kinuha sila kasi yung iba 1 year na kinuha. Sabi nila mas mura pala pag 1 year. Mas mura po talaga. Kasi tuloy-tuloy ka naman. Kung talagang desidido ka at interested ka, talaga nakita mo naman kumikita ka, ba't hindi ka mag 1 year? Magkano lang 1 year? Pag kinumpute mo, baka nasa, kung di ako magkamali, baka $100 o $99 lang yan siguro. O baka wala pa. Di ba? Di ko lang alam kung pag dinivide mo yun, i-compute nyo na, 200 divide to ano, tama, 159 divide mo sa ano, sa 12 months, ganun ba yun? Sa 12 months, o, di ba? So, kayo na mag-compute kung magkano po yung lalabas niyan. Okay? Okay, wala na pong tanong? So, wala na. Maraming salamat po sa inyo. At lagi po nating tatandaan at iisipin na yung una ang laging mahirap. Pero kailangan mo lang magsimula. Walang nagiging successful na hindi risk taker. Kung gusto mo maging successful sa buhay, maging risk taker ka, mag-take risk ka. Lumabas ka na sa comfort zone mo. Huwag ka na mag-play safe. Lahat na nagpe-play safe, hindi yan kumikita. Lahat na nagpe-play safe, hindi yan nagiging successful. Ang nagiging successful yung mga risk taker tsaka yung action taker. Okay? Kaya success start when you decide to begin. Tandaan ninyo, walang mahirap sa taong may pangarap. God bless you sa mga kapwa ko OFW. Subukan nyo na to para hindi na po kayo ma-scam. Ganon din sa mga kababayan ko. Aralin nyo na po ang Forex, please. Para maiwasan na po natin ma-scam. Pag natutunan nyo po, maniwala po kayo. Sabi ko sa inyo, wala nang i-scam sa inyo. Ikaw may hawak ng pera mo. Wala kang ibibigay sa amin. Ikaw may hawak ng pera mo, ikaw magte-trade. Nandito lang kami, i-guide ka namin. Thank you very much and God bless you. Pagpalain po kayo ng Diyos.